Handa ng listahan yung mga biyero dahil hindi lang isa, kundi 4 na probinsya ang bibisitahin natin ngayong gabi. Yep, you heard it right. At sa paglalakbay natin, susundan din natin ang isang bagay na nag-uugnay sa 4 na lugar na to, ang Cagayan River. Kilala ang Cagayan River bilang pinakamahaba at pinakamalawak na ilog sa Pilipinas. Ilan sa mga lugar na dinadaluyan nito ay ang mga probinsya ng Nueva Vizcaya, Quirino, Isabela Province at Cagayan Valley. Wala na. Hindi na epektibo para makagamot ng health mo. Hindi na siya turmeric, tumirik na siya. Tumirik. Saan po ba nanggaling yung pangalang tinupig? Bali, ibabalot yan 2 tiklop. Okay. So sa isa, T. T. No. Pig. I-explain ko yan mamaya. Niloloko mo lang yata ako, Nay eh. Ano? Sama sa biyahe ko? Siyempre. Talon ako, talon kayo. So ano, ready na ba kayo? Road adventure tayo sa mga probinsya sa Cagayan River. Galing Maynila, mahigit 5 oras ang biyahe papuntang Nueva Vizcaya. Isa ang probinsyang ito na sakop ng mga bundok ng Cordillera, kung saan dumadaloy ang ilog ng Cagayan. Tulad ng ibang kalapit nitong probinsya, isa sa kabuhayan ng mga taga rito ang pagtatanim ng iba't ibang klase ng gulay o prutas. Dito sa bayan ng Santa Fe, nakilala namin si Tatay Modesto ng Valdez Farm. Kabilang si Tatay Modesto sa mga napagkalooban ng Integrated Social Forestry Program o ISF ng DENR. Acquire nyo ng 3 hektarya. Alam nyo na po kung ano yung itatanim nyo. Kasi itong life, may nagkaroon ako ng backyard. Mga 7 years na nag-aani at talagang magandang harvest. Gusto kong magkaroon ng farm na ang main crop ko ay lychee. Kasi yun talagang bihira pang prutas dito. Wala pang nagtatanim. Tapos nakita ko naman na maganda ang performance niya. Tapos mahal talaga ang yung bintahan. Para mas kumita si Tatay Modesto, naisipan din niyang taniman ng iba pang prutas ang kanyang lupain tulad ng pinya. Tikman natin. Sige po. Wala sa kulay pero sobrang tamis. Grabe. Tamis din. Tamis. Naiba talaga yung ibang pineapple na pinoproduce sa ibang lugar. Talagang yung mga customer ko talagang Gusto. kasi matamis daw. Galing. Panalo tayo. Bukod sa bukirin ni Tatay Modesto, kilala rin dito sa bayan ng Santa Fe, Nueva Vizcaya ang mga produkto ni Aling Lolita. Hello po. Hello, good morning. Ang gwapo. Hello po, Nay. Ano po bang niluluto natin? Nagluluto kami ng ng yellow ginger. Yun, naamoy ko na. Yung turmeric, paborito ko po yan. Oo, yan. Ang bango. Bago ko matikman ang turmeric ni Aling Lolita, pinakita niya muna sa akin kung paano nila ito ginagawa. Yung iba kasi binabalatan nila. Opo. Pero sa amin hindi kasi yan ang sekretong talaga. Dapat kasama sa balat yung Oo, kasi yan sustansya. Yung sustansya, tsaka talagang malaki binibigay na tulong sa atin sa health. Lasa na. Ganyan ginagadgad namin. Yan. Tsaka kakatasin. Once na ito ginadgad mo, piniga, kailangan within 24 hours maluto lahat. Pag kinabukasan, wala na. Hindi na epektibo para makagamot ng health mo. Hindi na siya turmeric, tumirik na siya. Tumirik. Pagkatapos katasin ng luyang dilaw, nilalagyan ito ng asukal o kaya ay honey saka iluluto para mas sumarap. Gano'ng katagal niyo pong ginagawa ito? Actually, dito ko pinag-aral yung mga anak ko. Nag-umpisa ako sa ginger tea, fried garlic, ampalaya. Yan ang produkto ko na dinadala sa mga trade fair. Ilang minuto lang, ayan, luto na. Tingnan mo, parang magic. Nay, magigera po ba kayo? Saan yung barahan nyo? Ito ang talagang talento ko, tuklas. Galing. Pwede na tayo magtimpla kung gusto mo. Tikpan lang. Lasa, epekto sa inyo. Pedro, lagyan mo ng 2 kasi teaspoon yan. So, 2. 1. Okay? O, sige. Ano na? Ay, ma'am, paborito ko talaga to pero hindi pa ako nakakain ng fresh.
Yung kakaluto lang. Lagyan natin ng konting ginger. Konti lang po. Oo. Kasi ang ginger gamot sa malat, ubo, arthritis. Doon sa mga old age the best din yan. Masarap, Nay. Hindi, talaga kasi paborito ko talaga to. Walang biro. Katulad ng sinabi niyo, kailangan niyo inumin. Yes. Hindi ko alam kung psychological, pero nung medyo nararamdaman ko magkakasakit na ako, medyo sama ng pakiramdam ko, naglalagay talaga ako ng turmeric. Tapos maglalagay din ako ng calamansi o lemon and honey. Oo. Nakakatulong talaga. Opo. Ngunit kung mapapansin niyo mga biyero, hindi niya ipinangalan sa sarili niya ang kanyang mga produkto. Bakit kaya? Yung bayan namin, Tama pag po. sinabi mong Santa Fe, ay doon sa Santa Fe, alam nila po di ba? yun. Tama po. Kasi maraming lolitas dyan eh. Tama Bata po. pa ako, yun ang inisip ko talaga. Tama po yun, Mama. Para dala-dala ko ang Santa Fe, di ba? Good thinking, Yun ang Mama. pangalan, di ba? 4 hanggang 5 oras mula Nueva Vizcaya ay mararating na ang probinsya ng Quirino. Ipinangalan ito kay dating presidente Elpidio Quirino. Isa rin ang Quirino sa mga dinadaluyan ng ilog ng Cagayan, partikular na sa ilog ng Siitan. Hindi pa namin feature tong side of Quirino. Para sa mga turistang gustong ma-enjoy ang Siitan River, may dalawa kayong maaring pagpilian. Una, maaari kayong mag-boat ride gamit ang mga balasyan o yung mga bangka nilang gawa sa kahoy ng kalantas. Pero kung mas trip nyo ang adrenaline pumping adventure, subukan nyo ang water tubing. Kakaibang experience nito, guys. Here we go. Dahil hindi ganong kalakas ang agos ng ilog dito, relax lang tayo para mas mapagmasdan ang magagandang rock formation sa gilid ng Siitan River. Kung kulang pa sa inyo ang activities na yan, subukan nyo ang cliff jumping. Ano? Sama sa biyahe ko? Siyempre. Talon ako, talon kayo. Hindi ba ang refreshing ng Quirino? Bukid here, bukid there, bukid everywhere. Pero bukod sa bukid, may exciting activities din dito. Ito ang Quirino Motorismo, isa sa mga umuusbong na pang-angkit sa mga turista dito sa bayan ng Caburugis. Isa rin itong paraan nila ng pagbibigay pugay sa paggamit ng motorsiklo. Dahil ito ang pangunahing paraan ng transportasyon sa Quirino. Sir, good morning. Good morning po. Balita ko, paligsahan daw dito nangyayari sa Quirino Motorismo. Kumbaga parang pinupush nyo yung turismo pag sasakay ng motor. Opo, lahat po ng mga event na basta bike po. Basta motor? Motorbike. Dito sa mismong motocross track. Opo. Tapos usually, ano po nangyayari? Motocross po pinaka-highlight. 2 days po yan. A different way to experience a place, right? Stig! Kung laid-back activity at pasalubong naman ang hanap nyo, meron din yan sa Quirino. Nay, magandang umaga po. Magandang umaga, sir. Balita ko, meron kayong kakaibang ginagawa pagdating sa mga halaman. Opo, sir, ito. Dahon ng alibangbang leaves. Dahon ng alibangbang leaves. Kasi nakita ko po sa sign nyo dito sa bahay nyo at Oo. shop po ba? Yes. Fossilized flowers. Oo, sir. Ano po bang ibig sabihin ng fossilized flowers? Pinapaputi, sir, sa ano? Yung fossil. Fossil. Pinapaputi. Oo, pinapaputi. Tapos, pinapaputi, tapos kinukulayan at gagawing bulaklak. Ayun. Eh di, panalo dahil napaka-convenient. Yung tumutubo lang yung halaman. Opo, sir. Dito lang sa mga bakuran nyo. namin. Matagal na po yan. Matagal na, sir. Mga 3 years na to. Gamit ang pinaghalong baking soda at hydrogen water, ibababad dito ang mga napitas na dahon sa loob ng isang araw. Pagkatapos may ibabad dito, sir, ng... Kuskusin? Hindi. Ibabad ito ng mga 1 day. Ibabad sa hydrogen. Tapos kinabukasan, pwede mo nang ilagay sa plastic. Ito na yung outcome nung binabad na yun. Ganyang kaputi. Oo, sir. Basta lang sa araw. Hanggang sa puputi siya. Ganito.
Hindi siya basta... Parang ano siya, no? Parang hindi totoo. Oo, parang ito, sir. Para sabi nga nila, sir, paper, pero Parang hindi. papel, pero hindi. Dahon, dahon siya. Sunod ay kinukulayan ang mga pinutuyong dahon para maging petals ng gagawing bulaklak gamit ang dye na hinalo sa mainit na tubig. Kinahaluan din ito ng suka para mas lalong kumapit ang kulay. Mainit eh. I-air dry lang siya. Air dry lang Oo. siya. Gano'ng katagal naman po? Kukulatin ko na po. Maano lang, sir, yung half day. Pag natuyo na siya, ipunin mo siya ulit at i-arrange mo. Gamit lang ang tissue paper, makakagawa ka na ng korting rosas na pagdidikitan ng mga naputuyong dahon. 5 pesos per flower. Oh, not bad ah. Perfect pampasalubong na yan dahil siguradong hindi yan malalanta. Siyempre, hindi makukumpleto ang biyahe natin sa Quirino kung walang chibog, guys. 30 minutes na lang, titilaok na yung mga manok. Lalabas na yung araw, perfecto for breakfast. Ito yung tinatawag nilang tilapia na danggit. Guess mo kung anong pangalan. Correct. Tilanggit. Tilanggit. Saan kayo nakatikim ng tilapia na ginawang danggit? Pinaliit muna nila yung tilapia. Liga nga dito! Saan ka pumunta? Tapos nun, yan. Maalat. Siyempre, ganoon naman talaga yung dried fish. Kaya pag i-compare mo sa mga ibang danggit, ito malaman. At may asim. Maalat at may asim. Parang hindi mo na kailangan i-dip sa suka. Moringa. Ang sinasabi nilang the wonder vegetable. Mukhang blue cheese, pero hindi. At walang lasang moringa. Jam-packed lang with nutrients. Kinukulit ako ng aking nanay. May sakit ka? Moringa! Iya! Walang lumalabas na gatas. Kumain ka ng moringa. Oh, may sabon ka? Hit-hitin mo tong moringa na to. Hindi ganyan yung boss ng nanay ko, by the way. Moringa ice cream, but it's really vanilla ice cream packed with nutrients. At para sa huli nating food venture dito sa Quirino, hindi ko palalagpasin ang pansit kabagan. Alam mo, once and for all, talagang hanapin na natin yung sagot. Ano nga ba pinagkaba ng pansit canton, pati pansit kabagan? Buti na lang nandito si Kuya. Matagal na siyang gumagawa ng pansit. Kuya! Ang totoo po, itong pansit kabagan po nagmula sa bayan ng Kabagan, Isabela. Apo. Sapagkat doon po nagmula itong tinatawag na pansit kabagan. Apo. Na Chinese din ho ang nagdala doon. Kung bakit ito ay tinawag na pansit kabagan dahil po doon sa bayan ng Kabagan, Isabela. Ngayon at kinuha ko rin po ang pangalan na ito dahil ako po ay taga Kabagan din ho. Okay po. Isa rin po akong ibanag na taga Kabagan, Isabela. Dumayo lang po kami rito upang magnegosyo para sa hanap buhay. Sige po, paano po nating lulutuin ng kabagan? Pati para po, malaman ko na rin kung ano po yung diferensya nga niya sa pagluto ng kanton. Ito na nagpakulo ako ng tubig na iginisa ko sa bawang, toyo at saka oyster sauce. Then at kumukulo na, ilalagay ko na po yan. Anong klaseng noodles po yung gamit nyo? Ito po yung ginawa ko po na pansit kabagan na made to, Homemade po ba yan? Homemade po. Homemade po. Ako rin po mismo ang gumagawa rito. Wow. Luto na? Ay, hindi pa po. Pan mo muna po at upang maluto ng tama at siguro mga 5 minuto. Ayun. 5 minuto lang lalabot na po yung Habang hinihintay naming maluto ang pansit kabagan, ipinakita sa akin ni Mang Jay kung paano niya ginagawa ang kanyang homemade noodles. Walang preservatives ang version ni Mang Jay, kaya araw-araw siyang gumagawa nito. Ano po yung sahog niya? Ito na po, ang inihanda ko pong sahog niya ay pinaghalong nahiwang carrots at saka itlog, repolyo at meron siyang itlog. At yung lechon kawali po na kami rin mismo ang nag-prepare dyan.
Hokia pasita totonga kapagana. Yan. Tapos nun, nilalagyan ba ito ng suka, soy sauce? Lalagay tayo ng kalamansi na rin, kuya, no? Opo, sir. Kung gusto mo rin, lagyan mo, sir, ng sili na may suka at saka kung gusto mo rin soy. At pag medyo natatabangan ka, sir, mayroon din patis na nakalagay dyan. May patis din. Opo, sir. Alam kong may ano na to eh. Sarap na. Mainit. Mainit, sir. Mainit pa ka. Mainit. Kakabagan talaga ako nito. Sir, Kakabagan. Pinakauna kasi parang layo ninakbay namin. malaking pasalamat din, sir, sa pagpasyal nyo rito sa mahirap na bayan namin. Salamat, kuya. Salamat din, sir. Ubusin ko na to. On to our third province along the Cagayan River, Viajeros. 4 na oras mula sa Quirino ay mararating na natin ang probinsya ng Isabela. Kilalang lugar na to bilang corn capital of the Philippines. Unang activity sa itinerary natin, syempre pagkain muna. Nakakapagod yung biyahe. Okay, mga biyahero, nandito tayo ngayon sa Mangi Food House. Mangi ay iba nag-term ng mais o corn bilang nandito tayo ngayon sa corn capital of the Philippines. Siyempre, hindi nila palalampasin na gumawa ng mga iba't ibang klaseng pagkain gamit ang corn. Now, depende yan eh. Like for example, meron tayong carbonara. Yung kanilang pasta ay made out of corn flour, which is around 40% yata. Same goes with their tacos. Kaya nakikita nyo, bakit color ube or color purple? Dahil anong klaseng corn yon? Ito yung tinatawag nilang purple corn. Kaya nagiging ganyan yung kulay. Pastillas, no? Pastillas din, gawa din sa corn. Lahat gawa sa corn. Pero kahit yung kanilang kape, na apparently, this is, kumbaga ito kasi parang concoction na lang nila to eh, no? But this one kasi ever since before, mga matatanda ito na yung ginagawa nilang kape. At nakakatawa lang din, sabi nga ni ate, na parang meron kang cereals. Dahil nga sagana sa mais ang Isabela, matagal nang naging tradisyon ng mga taga rito ang paggawa ng corn coffee. Don't expect na may hit siya o may caffeine dahil, well, wala talaga siyang caffeine. So you can take it kahit malapit ka nang matulog, walang problema. Now, okay din dito sa corn coffee. Okay, it doesn't taste like coffee beans, pero andun yung essence ng roasted something. Roasted something at sarap din yung hagod eh, dahil yun medyo it's warm, it's roasted. So parang kape nga din. Now, if you take a closer look, apparently naging dessert din to dahil gumagamit sila ng sugar and milk. That perfect combination. So para sa mga may sweet tooth dyan. Isipin mo, kape na parang champurado. Ganon. Okay siya. Interesting. Very good. Pagkatapos natin magpainit na sigmura, time to discover Ilagan City. Chill lang tayo nakaupo dito sa City of Ilagan, kung saan nakasituate nga yung pinakamalaking rocking chair in the whole wide world na gawa sa Nara. Now, bakit? Dito yan sa City of Ilagan, kung saan mayaman sila sa Nara at kung saan kaya naging rocking chair to dahil ito yung simbolo ng kanilang pangunahing pangkabuhayan, which is furniture making. And you surely won't miss this huge rocking chair dahil situate siya sa puso ng Ilagan to eh. Ang dami mga kotse. Kakaroon na nga ng traffic eh. Pero anyway, chill lang tayo dito. Relax lang tayo dito. Yan. Ito yung normal size ng butaka. Di ba? Correct. Nandito tayo ngayon sa Butaka Street dahil nga, I guess, dito nga ginagawa yung mga butaka katulad niyan. Kuya, sige, please. Ito ba yung starter kit nyo? O sige, ano po ba
magpa-pattern po. Ano yung usually na klaseng kahoy yung ginagamit nyo? Nara po. Nara. Bakit Nara? Yan po ang pambansang kahoy. Pambansang kahoy. Bakit yun yung pambansang kahoy? Matibay ba siya? Ano yung mga qualities ng Nara? Bukod sa pagiging matibay. Yung mga grains niyo po, nakikita niyo po lang. Dahil matagal nang naging hanap buhay ng mga taga rito ang paggawa ng butaka, unti-unti ring naubos ang mga puno ng Nara. Para maipagpatuloy nila ang paggawa ng butaka, nagtatanim na ang mga lokal sa kanila nilang mga bakuran ng Nara. Ito ang... Mini butaka. Anong parte po ito? Upuan! Ito yung upuan! So, ninunumero nyo na lang para alam nyo yung parte. So, nagkakaroon kayo ng linya para alam nyo kung... Ano, kumbaga parang modular na lang siya, no? Dinidikit na lang. Lego. Parang Lego. Sa unang tingin, mukhang mas pinadali lang dahil sa mga pattern. Gano'ng katagal bago makagawa ng isang ganito? Ang isang piraso po, isang araw. Isang araw? Ang tagal naman. Ganun po kahirap. Yun. Kapag ganun kalaki, Isang araw lang din po. Kung ano yung paggawa sa... Parehong-pareho? Ganun din sa mga. Kasi ito po, mabusisi po yung... mabusisi din. Ano mas mabenta? Itong maliit o yung mas malaki? Ito maliit po. Mas mura yun. Magkano to? 300 po. Saan ginagamit? Sa mga dumende? Tourism po. Yung mga pumupuntang dayo po. Souvenir nila. Souvenir lang. Patungan ng cellphone siya. Patungan ng cellphone. Pwede rin. Ano? Wait lang. Dali lang, ha? Lumaki yan. Sa iba't ibang lugar na nabisita natin, hindi talaga mawawala ang kakanin at hindi magpapahuli ang probinsya ng Isabela pagdating dyan. Meron po ba kayong shotgun sa loob? Wala po. Kasi parang gumagawa kayo ng bala ng shotgun. Bala lang po ang sa Bala lang, amin. bala Opo. lang. Wala pong shotgun. So, ito, alam mo, ang dami na namin talagang na-feature na kakanin na delicacy talaga sa buong Pilipinas. Pero mukhang iba na naman yata to, no? Ano po ba yung... Anong klase yan? Malagkit na kanin? Tama? Opo, malagkit na kanin. Opo, malagkit na kanin. Tapos noon, ano pa yung halo? Yung nyug po. Nyog. So, ito, ano na siya? Matamis na. Opo. Ayun. Teka, ano nga palang pangalan nito? Inatata po. Inatata. Opo. So, bakit inatata po? Base po doon sa kwento-kwento po nila, pinagsama daw yung ina at tata. Yung parang... Inay at tatay. Parang Opo. ganon. Yun naman pala eh. Kaya naging Inatata ang pangalan ng kakanin na to dahil produkto ito ng tiyaga at pagmamahal ng mga nanay at tatay. Magkano po yung benta nyo? Ano ba? Kada isang dosena o... Ay, 30 pesos po doon sa 30 pesos? Opo. Sa pwesto po. Mabili to siguro pag New Year. Opo. Saka pag, yung piyesta ng patay po. Pati piyesta ng patay. Opo. 2, 4, 6, 8... So isang dosena nga po. 10 lang po. Hindi ako marunong. Alam mo talaga, bubaksak nga po talaga ako yun. 2, 4, 6, 8, 10 nga. Ito pwede na kainin. Pwede na po. Pero, sinisteam nyo pa itong mga to. Opo, kasi po ito luto na siya, pwede na pong kainin. Okay. Pero kasi itong dahon niya, siya lang yung ini-steam po para lubos ang... Para maganda yung kulay? Opo. Tapos lalabas po yung na yung pagka, yung parang yung langis niya. Para lang Sumarap. Pasensya na naman. Sige po, okay. Naka 60 pesos na ako. Wala pa sir. Wala ba ba? Wala pa. Oh. Ang dalawang ganito na yun. Ang sarap. Hindi siya ganun katamis.
Ayun lang, no? Paano siya tinatanggal? Paano po yan? Okay. Mama! Ganun din yung lasa, masarap pa rin. Kilala rin bilang Rio Grande de Cagayan ang Cagayan River. Nagsisimula ang pag-agos nito mula sa paanan ng mga bundok ng Sierra Madre at umaagos pa Hilaga, papunta sa Babuyan Channel. Sa haba ng dinadaluyan ng ilog na to, isa rin ang Cagayan Valley sa mga probinsyang nadadaanan nito. Mula Maynila, maaari kayong bumiyahe ng halos 10 to 13 hours by land. Kung medyo natatagalan kayo at mas gusto nyong masulit ang pagbisita dito, maaari rin naman kayong sumakay ng eroplano pa Tugigaraw. Halos 1 oras lang ang biyahe. Pero ang BND team, mas gusto yung matagal na biyahe. Kaya naman, ano bang unang gagawin pagdating ng Cagayan? Eh di syempre, chibog! Tinatawag namin iba nagsalad, mga steamed vegetable po siya na okra, talong, alukbati po, tsaka ampalaya, seaweeds po, tapos daon ng kamote, saka mangga at rabong atsara. Atsara po ba to? Rabong po siya na atsara. Dito naman po tayo sa baked kagu. Ito po yung shell na nakukuha po siya sa Bugay po. Part pa rin po siya ng Cagayan. Bugay po ay lugar. Opo. Binibake po natin na lalagyan ng cheese tsaka herbs po. At bacon. Eh, hindi po. Ano siya? Spices niya po. Okay. Ito naman po yung kilawing kagu. Ilan pa sa mga maaari nyong matikman dito ay kilawing kagu, unok, at sinanta. Sa dami ng inihanda nila, ewan ko na lang kung hindi pa kayo mabusog. Dito tayo ngayon sa north, di ba medyo mainit. Palaban mo sa init, init din. Mainit na sabaw. Fight fire with fire. Busog ako dun Recharge na kayo, Biheros? Ang susunod natin pupuntahan ay hindi pa masyadong dinarayo ng mga turista. Time for some adventure. Sumisikat dito sa bayan ng Bagao ang caving activity na to. Bihero tip, siguraduhin nyo lang guys na handa kayong maglakad, okay? Halos 1 oras din ang lalakarin bago marating ng main cave at falls. At pagkatapos ng 1 oras, ito ang sasalubong sa inyo. Tamang-tama sa mainit na panahon ng Cagayan ang malamig na tubig ng falls na to. Dito rin ang starting point papasok ng Bagao Caves. Para sa mga naghahanap ng iba pang gagawin dito, pwede nyo itong subukan. But safety first, Biheros. Magsuot ng life vest dahil malakas ang agos ng tubig sa loob ng kuweba. Meron ding malalalim na parte ang mini falls. Pagkatapos ng nakakapagod na araw, parang masarap mag-relax sa park, no? Kaso, bakit ang dilim? Yun! May performance palang inihanda ang mga taga-lalo para sa BND team, oh? How sweet! Isa pala itong blacklight performance ng isang grupo ng mga estudyante dito sa Lalo. Nandito na lang din tayo. Bakit di pa ako magpaturo? Siya po si Micol. Actually, yung part niya, yun yung
gagawin niyo po. Naku, patay! Mga ganun-ganun ka lang yata, no? Di ba? Paano ba? Yan. Ayan, hawakan. Tapos yung kamay po na isa. Ayan. Yan. Opo. Ah, yung ganun. Ayan, yung mag-open. Bali staggered. Mauna lang po dito and then Okay. tuwing nalulumbay. Ay, ako'y nalulumbay. Ayan. Oo. Tapos, lambutan po yung galaw na ano. Lambutan. Lulumbay! Okay. Try. Uy! Wala mag-awak na puwet! Ang galing ko, di ba? Ako talaga yung napakaganda ng performance nila eh. Huwag niyo na kasi ako asahan sa mga ganyan, guys. Kung kaya na yan, sus, isaw yan sa akin. Kaya doon na lang tayo kung saan kilala ang Cagayan Valley. Ang Tinupig! 5 bowl na buko, kinuskus po ito. Okay po. Tapos, binukayo siya. Binukayo. Ito naman yung 5 na rice glutinous. Opo. Glutinous rice flour. Yes, ito yung tubig. Pure po ito. Naka-control lang po ang tubig. Sahin na. Yes, sir. Di ba masarap kapag talagang walang gloves, talagang pawis-pawis para may lasa talaga? Hindi naman, sir. Hindi po. Yeah. Wow! Oh, my tupig. Pwede na po sigurong umpisahan ng pagbalot. Saan po ba nanggaling yung pangalang tinupig? Bali, ibabalot yan 2 tiklop. Okay. So sa isa, T. No, pig. I-explain ko yan mamaya. Niloloko mo lang yata ako na eh. Totoo ba yun? Totoo yun, sir. Ganon. Ito po yung tinupig. Ito yung tinupig, sir, ha? Ito. Ganyan. Yan, tino. Tino. 2 tino. Kapag tatlo, trinipig. Hindi pa ako convinced. Hindi pa talaga. Sige nga, isa pa. Isang tupi, yan. Isang tupi. Opo, T. No. No. Pig. Tinupig. Tinupig. Yes. Yan. Inuman na tayo na. Tinupig. Ito. Try ko nga. Baka naman mag-gets ko pag ako yung nagbalot. Mahirap lutuin yan, sir. Ayan. Tinupig. Hindi ko pa rin talaga naiintindihan, Belos. Tinupig na yan. Lutuin na lang nga natin yan. At matapos ang ilang minuto, so yan yung niluto natin, Nay! Ang bilis! Ito na, oh. Ang bilis. Gusto ko lang ma-compare sa tupig din dun sa aming Pangasinan eh. Mainit pa siya. Whew. Alam mo kung minsan kapag dumadaan ka sa ano, di ba? Yung first town ng Pangasinan mula Tarlac, Carmen, Rosales. Ako, dami na niyan. Oy, tubig. Kung minsan, well, nakakadaya sila. Benta sila dahil lalaki ng wrappers. Pero pagbukas mo, ganun yung katiting. Parang pastillas eh, di ba? Ito naman, parang maliit lang yung wrapper. Pero, good size. Pagdating sa lasa, sakto lang yung tamis. Mas matamis yung doon sa Carmen o Rosales. So, para sa mga diabetes, baka pwede ito. Sakto lang. Kape-kape. Ay, kape, sir.
soft drinks, ganyan. Sakto na. Okay na merienda mo. Huling hirit na rito sa Cagayan Valley. Dito naman sa bayan ng Santa Teresita, makikita ang pinakamalaking palaisdaan ng Vanamay Shrimp o Pacific White Shrimp. Swerte natin dahil harvest day ngayon. Kaya masusubukan ko mismo ito. Saan tayo ngayon, sir? Sa pan 2, sir. Sir, ito po yung treatment pan namin. Okay. Water source po namin is yung river saka yung ocean. Cagayan River? Yes, sir. And ocean dito, sir. Pacific Ocean na po dyan. So, yung tubig na ginagamit nyo, pinaghalong fresh water pati yes, salt sir. water? So, yes, brackish? Sir. Brackish water po. Okay. Dahil brackish water, doon nabubuhay yung mga shrimp? Yes, sir. Nabubuhay po siya. May tinatawag po na salinity, kung kaano siya kaalat. Oo. Yes, sir. Dapat hindi sobrang alat? Hindi, yes, sir. Saan nyo po nakukuha yung mga maliliit? Hatchery po sa CP Hatchery. Okay, yung hatchery na yun, kinukuha nyo, tapos noon, dinadala nyo dito? Yes, sir. Harvest day daw at pwede kong subukan maghuli ng hipon. Diba? Mano-mano pa rin, sir. Kawawa naman. Local employment. Okay, sige. Ang daming hipon! Hawakan po. Okay. Sige pa po. Hawakan pa. Okay. Hatiin po natin para maganda po yung pagkaka... Okay. And itapon na po natin. Tapon? Yes po. Okay. Wala na hawakan pa? Wala na po, wala na po. Tapon Dito lang. na lang hawak po natin sa roof po. Right! Wow! Ganyan po talaga pag beginners. 3 months po ko pong yan, pinactice din eh. Okay. Hindi pala ganun kadali yun, no? Oo po, mahirap. Ready for harvesting na itong gantong size? Yes, sir. Yes, sir. Ready for harvest na po. Mature size na nila to? Yes, sir. Gano'ng katagal bago lumaki na mature size? Mature siya, maabot po siya ng around 80 days. One more time with feelings. Sinabahaba ng Cagayan River. 4 na probinsya ang dinayo natin na pare-parehong dinadaluyan ng ilog na to. Mga lugar na kailangan mong sadyain para makita ang natatagong yaman at ganda. So the next time you travel, go far and explore more, viajeros.